seminar o madali sa salita, UTS. So handa ka na ba makita o matuklasan pa mga sa UTS na ito? Handang-handa na, kaya naman, tara na! Tara na! My name is Chelsea Lisano and I'm with... I am Maria Eleni Zamora. So ngayon po is mag-interview tayo ng isang member, staff sa UTS at tatanungin natin siya about sa history and founder ng UTS. Ayan. Hello, I'm Jorlyn Ortega. I'm current na secretary ng president ng Union Theological Seminary. So, mayaman yung history ng UTS. Isa siyang seminary na sa ngayon ay 119 years na. Ang original founder ng seminary na to ay ang dalawang churches. Yun ay ang United Methodist Church and ang United Church of Christ in the Philippines. Originally, ang UTS, ito ay tinayo sa Taft, Manila. Meron itong first 7 American president and then ang first Filipino president na si Bishop anong pangalan ni Bishop? Basta yung first Filipino na bishop, nag-decide siya na dahil meron tayong lote dito sa Dasmariñas, Cavite, nag-decide siya na ilipat yung seminaryo dito sa Dasma. And currently, meron na 97 hectares yung Union Theological Seminary. Alam ko lang din po if related yung PCU sa UTS. Yes, actually. So, mother institution ang Union Theological Seminary. Ngayon, originally, ang ino-offer niya lang na education ay seminary, theological, para sa mga magpapastor. Ngayon, after a few years, napagdesisyonan din ng mga kapastoran natin dito sa UTS na why not magtayo ng isang school na hindi lang para i-cater yung mga magpapastor, kundi para na rin sa mga family nila. Yung mga pastors, kids, ganyan. So, napag-decision na nila na magtayo din ng school na for general education. Ganyan. So, batay sa komento ni ma'am is may nalaman tayo about sa UTS. And hindi lang pala siya UTS lang, connected pala siya sa Christian University. So, mas maganda pala dito sa UTS kasi nagtitrain sila ng mga pastors na nagiging teachers din sa PCU, which is naglilid sa atin ng Christianity. So, kaya din pala nabuo yung faith, character, and service dahil din sa UTS na nag-aalay ng mga pastors na magtuturo sa mga bata para magkaroon silang morality development. Good day! So, ngayon po is nakita namin yung mission and vision ng UTS. So, yung vision nila is a center of Ito ang place ng UTS. So, hi guys! So, ngayon, nandito na tayo sa Salakot Chapel. So, this chapel conceived on the wings of the prayer through the inspired leadership and faithful stewardship of Dr. Jacob S. Quiapo. Ako nga po pala si Kurt S. Ventrello. And kayo po, ano po pangalan niyo? Ako Edwin Fernandez. May mga katanungan na po kami. Ano po ba yung mga experience nyo dito sa UTS po? Kasi ay bali seminary kasi ito. Tapos kaming mga graduates na 4 years na naglilingkod na sa church. Kinakailangan namin kumuha ng degree ng theology para kung halimbawa gusto mong tumaas ng posisyon mo bilang pastor o kaya gusto mong maging mas malalim yung paglilingkod, hindi naman para pasikatin yung sarili mo kundi para maging mas mabisa, para mas lalong maintindihan mo yung theology para sa gawain ng simbahan at sa paglilingkod bilang magagawa.
And ano po, pat mga history po pala dito sa UTS. Bali, ang UTS kasi ay seminaryo siya ng dalawang, kaya tinawag nila yun, kasama niya dito yung UCCP, tapos yung UMC. Pero lahat ng churches na under ng NCCP o yung National Council of Churches in the Philippines, pwede silang mag-enroll dito. Halimbawa, kagaya nung yung UNIDA, MLF, pwede rin sila mag-enroll dito. Pero lang yung mga INC, hindi Mga INC po. hindi yun sila mag-enroll dito. Kasi iba yung tinuturo dito. Hindi yun papapos doctrine na nila. Bali 1907 kasi siya na-create mula doon sa US nung pumunta dito yung Amerikano. 1907 na-create ang UTS. Kaya bali nakalagay doon sa marker natin ng 118 years na siya as seminary. Tapos meron pa rin siyang, nagsimula kasi siya doon sa Manila, yung ginagamit Saan po ng doon sa Manila? ginagamit ng PCU doon na building. Yun yung dati ang UTS, tapos lumipat lang siya dito sa Cavite. Through Bishop Bansing silang mag-asawa. Kaya nandun yung puntod ni Bishop Bansing doon Sa may gitna po na. siya yung naglipat dito sa Cavite. Kaya naglitong property. Doon nagsimula yung venture. Kaya naging union siya kasi hindi lang UMC ang may-ari. Hindi lang UMC yung mga nag-aaral kundi pati UCCP. So mga kaibigan, narinig nyo ang mga interview natin dito sa UTS na. Kaibigan, ano yung na-experience mo? Ano yung nakapakinggan mo? Yan, marami ako natuklasan na history about sa UTS and experience din about sa mga pare o kaya naman kung paano makapasok sa UTS. So kaibigan, dito pala sa UTS, ang mga pumapasok dito, yung magiging pari pala. So ang UTS ay nahihikayat na lahat tayo ay maging pare para yung mga pari na yun ay kakalat sila at magbibigay ng learning sa mga ibang tao. So, kaya pala historic tong UTS na to. Ito po tayo sa punto ng dalawang bishop at founder na si Benjamin J. Wambing, Emilia R. Wambing. Minontage. Kainis. Mag-outro na tayo. Okay na. I am Regan Gabinete and I am here today at Marikit. As we can see here, this historical marker stands as proof of Marikit's important role in history among the 34 quincentennial markers established across the Philippines. One was placed here in Marikit, Aborlan, Palawan. This site was officially recognized by the National Historical Commission of the Philippines or NHCP for its connection to the first circumnavigation of the world led by Ferdinand Magellan and completed by Juan Sebastian Elcano. Though often unnoticed by many, this place carries by memories of courage, survival, and exploration, a story that sailed across oceans and endured through countries.